Okay, wag na kayong magsalita. Alam ko na ang sasabihin nyo. Kamukha siya ni Click. Sabi ko naman sa inyo, walang masama kung kamukha o gayahin. Basta ang importante, maganda lang yung ginagaya. Wag yung pangit ang gagayahin. Okay, bali nakapag-review na po tayo nito last year. So, i-update ko lang po kayo dito sa kanilang Euromotor Model T 150. Bali, ito po yung version 1. So, yung version 1 nga po, yun yung carburetor type pa rin. Pero dito po sa version 1, nagandahan po ako sa kanilang mga kulay na ginamit. Bali, ito nga po, itong i-review natin ngayon, itong cyan blue. Bali, meron pa po siyang ibang kulay. Yung black, piggy pink, ayan, isa pong maganda, saka yung red. Bali, 4 na available na kulay po. Pero, ito po, nagustuhan natin, talagang malakas makatrak, malamig sa mata itong kulay na to. Okay, bali ngayong 2023, wala naman po na-improve sa version 1. Ganun pa rin po yung kanyang specification. Pero alam nyo, ang lakas po talaga maka-attract nitong kanilang Model T na version 1. Pero honestly speaking mga ka-riders, mas nagagandahan po ako dito sa kanyang design at kulay. Unang-una, hindi mo na rin siya ma-underestimate kasi all LED na rin po ang kanyang mga headlights. And then ang ganda rin ng position ng kanyang mga DRL. Okay, dito sa ibabaw ng kanyang headlight. And then yung turning signals, ito mataas po ang position. Kitang-kita, para siyang Adidas dito. 3 stripe. LED na rin po yan. And then nakadagdag angas yung kanyang pwesto ng mga decals or sticker. Okay, alam nyo, simple, mas elegant. Okay, dito sa kanyang pong displacement. Okay, bali, chrome kulay po ng kanyang sticker. Ayan, Euro 150. And then yung kanya naman pong emblem na Euromotor. Ayan, letter E sa gitna. And then ito po sa ibabaw sa kanyang ulo, yung Euromotor na brand. And then dito po sa kanyang side profile. Okay, simple lang din. Walang masyadong kulay na ginamit. Kaya ang linis niya tignan, ang elegant. Euromotor pa rin na chrome. And then ito naka-emboss na yung kanyang emblem na chrome na rin po. Bali, ayan, Model T Speed Moto. Ang lupit talaga ng, kahit matagal na siya pero gandang-ganda pa rin po talaga ako sa kanyang mga design. Diba? Grabe. Balik natin at baka magasgas. Bali, ang nagdala talaga sa kanya yung kulay po. Pumapangalawa lang yung kanyang mga decals. Okay, dito tayo sa kanyang front tire. Bali, may sukat po na 90 by 80 by 14 dito sa harap. Bali, Yuansing tire po ang brand ng gulong na to. And then, siyempre, tubeless na po siya. Yung kanya naman pong mag wheels. Okay, ayan. Alloy ang material po. And then, medyo glossy black po ang kanyang kulay. Single disc brake po dito sa unahan, naka dual piston caliper, and then telescopic fork na front suspension. Dito naman po tayo sa rear tire, may sukat po na 100 by 80 by 14. And then naka drum brake po sa kanyang rear. Ang maganda po dito, inverted po yung kanyang position ng preno, kaya ito po mabilis natin i-adjust. Dito po sa taas yung kanyang adjuster. And then naka single sided shock din po siya, kagaya ng ating mga Click dito po sa left side. And then ito po yung sa kanyang crankcase, na andito pa rin po yung kanyang kickstart, buti hindi inalis. And then okay, meron din naman siyang enhanced smart power plus. And then maganda po yung kanyang tail light. Okay, nagsisimbolize ng letter T as Model T, kaya ito po all LED na po yan, stop light, turning signals, at saka yung kanyang tail lights. Then mahaba po yung kanyang alloy na grab bar at hindi siya glossy, kaya mas makapit siya. Okay, well protected naman po ng heat guard yung kanyang muffler na sporty look. Bali plastic po yung kanyang heat guard. And then dito po naman ay metal dito sa kanyang pinaka tip. And then meron po siyang 800 ml na engine oil capacity. And then ito mapapansin nyo yung kanyang fan cover, mapapagkamalan mo siyang liquid cooled, pero hindi po air cooled lang po itong Model T 150 na version 1. And then carburetor type pa rin po ang kanyang fuel supply system. Pero ito maganda, meron pa rin extra fender dito sa ilalim para mabawasan ang talsik ng putik natin. And then isa po sa special feature nitong Model T 150, kahit carb type pa rin po siya, meron po namang kill switch yung kanyang side stand para sa mga malilimutin habang natakbo na naka side stand. Ito ma-avoid na po natin yun dahil hindi yan tatakbo kapag yan po ay nakababa. Yun po ang trabaho ng kill switch sensor niya. And then napansin ko maganda po yung kanyang center stand. Bukod sa mataba na,
at malapad, meron siyang brace dito sa gitna, kaya stable po ang ating motorsiklo dito. Kaya mas maganda po, center stand na lagi gagamitin natin pag tayo po ay magpa-parking. Okay, dito naman po sa kanyang floorboard, bali ayan, magaspang din. Nandito po sa right side ang position po ng baterya. And then dito po sa taas, ayan, meron po siyang utility hook, medyo maluwag lang, ihigpitan lang to. And then dito wala po siyang extra hook sa ilalim ng upuan. And then ito yung maganda sa kanya, yung bulsa niya malapad po. Although open na open siya, pero safe naman po ang ating mga gadget dito, cellphone, dahil naka-curve yung kanyang bearings dito, kaya hindi basta-basta mahuhulog ang ating mga cellphone. Almost the same po siya ng laki ng kanyang pocket, left and right. Nga lang po, sumikip dito kasi nandito po yung ating ignition, kasama na ang secure shutter key. And then ito po yung switch ng kanyang upuan, meron na po siya dito. Okay, dito tayo sa left side, nandito po yung kanyang charging port. Check natin kung USB ready na siya. Okay, USB ready na po siya. Ayan. Isa lang po yung kanyang charging port dito. Okay, bago natin buksan yung upuan, check na natin yung kanyang mga switches and button. Okay, dito po sa left side, bali at ito po ang passing light sa harap. And then yung kanya naman pong high beam, low beam dito sa taas. Horn sa gitna. Sa ilalim, left and right turn. And then dito po sa kabila, meron din siyang kill switch. And then meron pong switch yung kanyang headlight. And then switch off. And then yung kanyang electric starter push button. Okay, check na natin yung kanyang under seat storage. Okay, ito malaki po siya. Kasya po dito ang full face helmet. Titingnan natin na. Pero sa tingin ko, yung mga gantong helmet po, yung mga Evo, tingin ko malaki po ang size nito eh. Hindi po yan ari dito, hindi yan papasok ko. Okay, kaya sigurado yung mga small sizes siguro na full face ang pwede rito. Pero anyway, maglagay tayo ng box. Kung gusto nyo po mas malaki space, mas magamit nyo yung kanyang U-box, mas marami tayong mailalagay. Okay, meron po siyang 6.5 liters na fuel tank capacity. Mas malaki po sa Honda Click dahil ang ating Honda Click po ay 5.5 liters lang ang fuel tank capacity. Pero siyempre sa fuel consumption, nasa 45 kilometers per 1 liter po ito dahil carb cut pa nga po siya. Pero alam niyo mga ka-riders, matipid pa rin po yung 45 kmpl na fuel consumption dahil ito po ay 150cc. Alam niyo yung version 3 ito, yung FI version, bali meron po siyang konsumo na 52 kilometers per 1 liter. Sa top speed, maabot po ito ng 100 to 110 kilometers per hour. Okay, napakalambot po ng kanyang upuan. Para lang siyang kutsyon sa kama. Okay, nalimutan ko patanggalin yung plastic. Tanggalin muna natin. Papansin nyo, ang firm ng kanyang foam. Then, yung kanyang seat cover, although magaspang siya, pero pino pa rin po ang kanyang texture. Pero maganda rito, hindi tayo dudulas. Hindi, one tone lang siya. Kita naman natin yung kanyang mga stitches. Okay din sa kanyang curve, ayan, malalim din naman po ang tapas. Fully digital na po ang kanyang instrument panel. And then ito pong dalawang button po dito. Ito yung kanyang adjuster kung gusto nyo po magpalit ng time o ng kanyang display. Dito po tayo mamimili. And then meron pong 98 kilos na dry weight itong si Model T 150. And then sa kanya naman pong ground clearance, mababa po, nasa 110 mm lang. And then sa seat height naman po, meron siyang 780 mm na sukat. Ayan, okay naman po yung kanyang side stand kahit medyo mahaba. May mga nakikita akong side stand na medyo naka-curve siya, di ba? Nakabuka. Siguro mas maganda po yung ganong klaseng side stand. Anyway, sukat na natin ha. Sasakyan na po natin. Okay, dahil maglapad po yung kanyang upuan, medyo bukaka tayo kaya nakatiyad tayo kahit mababa po ang kanyang ground clearance. Pero kayang-kaya po nyo to. Basta balance lang. Okay, unahin natin sa kanyang footboard dito sa mating niya. Ayan, eksakto po yung ating pa, size 9. And then dito, medyo konti na lang space natin dahil malaki po yung kanyang pocket. Pero hindi naman tayo sigurado maglilikot. Maganda dito, medyo malapad siya, papantay yung ating tuhod. Hindi kailangan nakabukaya, pwede pumantay.
Okay, sa turning radius po niya. Okay, halos eksakto po sa ating kita. Okay. Check natin yung kanyang single-sided shock. Ano po? Okay, malambot po dahil yung upuan niya, katulad na nabanggit ko kanina, napaka-firm po ng foam, ang lambot. So ngayon, ito, nagbe-benefit na yung ating puwitan sa lambot niya. And then dito po sa kanyang rear brake, meron po siyang brake lock. Okay, medyo maigsi lang po yung pinakahawakan niya, pero maganda po ito lalo na tayo mapapadaan sa uphill o downhill, matatraffic tayo o ipapark natin. Maganda lagi nyo pong i-brake lock para stable po siya, hindi magalaw. Okay, check na natin yung kanyang preno dito sa rear. Okay naman, kahit drum brake po siya, okay, malakas din naman ang kapit. Half press lang, ayun, kagat na kagad siya. And then dito po sa kanyang front brake na disc, okay, ito malakas po, tukod agad pagka press. Okay, pagdating naman po sa kanyang engine specification, bali 4-stroke, single cylinder, 2 valve lang po itong si Model T150. And then forced air cooled po ang kanyang cooling system, carburetor type na fuel supply system, and then 150cc displacement. And then Euro 3 compliant na po ang kanyang emission control. And then sa kanya naman po maximum power, meron po siyang 11.5 horsepower at 8,000 RPM. And then sa maximum torque naman po, nasa 11.5 Nm at 6,500 RPM. Okay, update din po sa cash price itong si Model T150 version 1. Ano po, bali last year po, ang taas ng presyo po nito nasa 70,300. So ngayon pong 2023, ang price na lang po niya ay 63,900. 63,900 pesos ang kanya naman pong cash price. Okay, sa down payment naman po niya ay 5,000 pesos po. And then sa 36 months o 3 taon, 3,023 pesos. Meron pa po silang rebate na 300 pesos. So ibawas po niyo yung pag update po kayo magbayad. And then sa 30 months naman po, nasa 3,383. At sa 2 taon naman po ay 3,922. Again, nasa inyo pa rin po ang choices kung ano ang gusto nyo kuning motorsiklo. Karagdagan lang po sa inyong pagpipilian itong Euromotor Model T150. Okay, hanggang sa muli po, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.